ng lahat, papuri sa kaligtasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Ang daigdigan, lahat ng ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaligtasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaligtasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ika-17 tayo na linggo ng Panginoong panahon sa taon B ng ating pagdiriwang. Ngayon, mahal ko mga kapatid, ang marapat na motibo ng pagsunod kay Kristo ang maigting nating panampalataya sa Kanya. Hindi lamang tayo sumunod dahil tinutugon niya ang ating mga panalangin. Sinusundan natin si Jesus sapagkat siya ang katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Payabong ginawa ng Diyos ang ating pananampalataya, gaya ng pagpaparami niya ng tinapay na ating kakanin sa araw-araw. Upang tayo may marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos ang kaligtasan, at sa buhay kapayapaan, at sa buhay kapayapaan, sa mga taong kinalulungdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinahuli ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang ikapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Jesucristo, Bukod na lang, Panginoon Diyos, Cordero ng Diyos, Anak ng Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka
maawa ka sa Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunugtong sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw namang ang banal at ang pataas-taasan, ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hilingap mo ang mga walang inasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y mapawalay. Dagdagan mo ang iyong kaganang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at mga siwang magiliw. Makapakinabang namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal Salisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal.
Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta. Suko ang Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng pakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo noon. Malapit na rin noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo.
Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin ay di sapat para makakain ang kakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin niyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propita paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa 17 tayo na linggo sa karang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. Ang atin pong paksa ay tungkol sa pagkain. Ang pagkain, ayon pa sa salitang Hebreo, ay mazon. At sa salitang koinoko na Grigo, sapagkat lahat po ay nakasulat sa koinoko na Grigo sa Bagong Tipan, ang pagkain ay tropi. Pero sa Latin ay sibos. Nakita po natin na sa ating unang pagbasa, sa Pangalang Aklat ng Mga Hari, Kapitulo 4, verso 42 hanggang 44, pinarami ni Eliseus ang tinapay upang makakain ng magugutom. Ganon din ang ginawa ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 1 hanggang 15, sa 5,000 katao na 5 lang tinapay at 2 isda, pero lumabis pa at 12 bakol na malaki ang napuno sa tinatawag na lumabis na pagkain. Ito yung himala sa pagparami ng ating Panginoon sa pagkain. Ano ba ang kahulugan ng pagkain sa buhay natin? Napakayaman po ang kultura ng Pilipinas tungkol sa pagkain. Tayo ay kumakain ng 8 beses sa araw, kada araw. Samantala sa ibang bansa, 3 beses lang. Pero maraming mga Pinoy dahil sa paghihirap ay kumakain lang ng 1 beses, isang araw. Pero kapag tingnan po natin ano ba ang kahulugan ng pagkain, ay atin pong makikita na ang pagkain, una sa lahat, ay magbigay ng enerhiya. Pangalawa, na ito ay magpatubo at magkaroon ng pagbabago ng ating mga selulya na kinakailangan upang tayo mabuhay. Ito ay magbigay ng regulasyon sa lahat ng mga sistema ng ating katawan. At pang-apat, ito ay magkaroon ng pagpigil sa mga iba't ibang kahinaan at mga karamdaman o sakit. At pang-5, ito ay mayroong tinatawag na sosyal at cultural na aspekto na kung saan kapag kumakain ang pamilya na nagsama-sama, kahit gaano man kasimple na pagkain, kapag nagmamahalan ang pamilya, napakasarap ang pagkain. Pero kapag nag-away-away ang kasambahay, kahit gaano kasarap na pagkain,
ay walang lasa dahil ang pagkain ito po ay may kultural na kahulugan. Pero ang tinitingnan po natin dito, ang pagparami ng ating Panginoon sa mga pagkain upang makakain ng napakaraming tao ay simbolo ng ating misa. Ang ating misa ay tinatawag na Eucharistia, pero tinatawag ng misa dahil ang pinakahuli na salita sa Latin na liturhiya sa Eucharistia ay ite misais, magsihayo na kayo. At yun na lang ang naalala natin, misa, kaya naging misa. Pero dapat ito ay Eucharistia sapagkat pagpasalamat sa atin ng Panginoon na noong huling hapunan na siya mag-alay ng kanyang buhay, tayo po ay kanyang iligtas, na siya mismo maging pagkain. Kaya nga sinasabi niya sa ostia, sa tinapay, sinasabi niya, ito ang aking katawan. At sa alak, ito ang aking dugo. Ang ating Panginoon na ating pinagsaluhan. Una, pinagsaluhan sa unang bahagi ng misa na tinatawag na liturhiya ng salita ay siya ang salita na nagkatawang tao at ating napakinggan at nabusog tayo sa kanya mga aral. At ang malang bahagi sa ating Eucharistia, tayo ay nagkaroon ng pakikinabang o komunyon na pinagbahagi na natin ang Panginoon. Handa rin tayong magbahagi ng dekalidad ng ating panahon, ng ating kakayahan at ng kayamanang material upang ang ating kapwa-tao ay magkaroon ng isang buhay na maayos. Ito ang ating pagtanggap sa tinatawag nating hindi lang pagkain na pisikal, bagkus pagkain na espiritual na sinasabi kasi ng ating Panginoon. Pag ipagpatuloy natin ay mahili San Juan Kapitulo 6 at pupunta tayo sa verso 51, sinasabi ng ating Panginoon, ako ang tinapay na mula sa langit na magbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang spiritual na pagkain para sa atin, ito yung una sa lahat, ang pagbibigay sa atin ng mayroon tayong saysay sa buhay at mayroong tunguhin ang ating buhay para sa kaligtasan. Pangalawa, maging sentro tayo sa kung ano ang mga pangyayari na gusto ng Panginoon na siya ay kilanlin sa mga pangyayari sa ating buhay. At pangatlo, na tayo makonekta sa isa't isa. Kaya magkaroon tayo ng pagtipon-tipon sa banal na misa. Lahat pong mga binyagan, lalo na tuwing linggo, upang tayo makonekta sa isa't isa at magkaisa. Dahil sinasabi sa ating palong pagbasa na sa sulat ni San Pablo sa taga-Episo na tayo isang katawan at sa isang Diyos at magkaisa tayo. Kaya kailangan tayong gagawa ng mabuti bilang isang katawan. At pang-apat, ito yung pagkaroon ng pagbibigay lakas upang ang ating espiritual na pangangailangan, tayo po ay mabusog. Ang ating pangailangan sa Diyos ay nakapapawi po sa ating pagkagutom sa Kanya. At kung tayo makatanggap sa Kanya, naway ibahagi rin natin kung ano ang kinakailangan sa ating kapwa. At panglima, ito yung ating pagyabong sa buhay espiritual. Kaya kinakailangan tayong makibahagi sa ating kapwa-tao pagkatapos na tayo nakatanggap ng Panginoong Hesus sa Kanyang salita. Kung hindi man tayo nagkomunyon, kung nagkomunyon tayo sa Kanyang katawan upang tayo ay ating ipahayag ng ating Panginoon ay siyang tunay na espiritual na pagkain, hindi lang na nagpapalakas sa ating kaluluwa. Siya ang nagliligtas sa atin at nagbigay ng buhay na ganap at ikasya. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya at ang Kanyang bahagi na katawan ay siyang nagpapalakas sa atin sa espiritual na bahagi ng ating buhay at siya ay naging saysay ng ating buhay. Pakisabi sa katabi mo, ang Panginoong Hesus ay tunay na pagkain. Siya ang tunay na pagkain natin, naway atin siyang tagapin, naway ating isabuhay ang kanyang mga salita at tayo'y magsiuwi na dala-dala ang espiritual na kahulugan ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, ating ipahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, naogsuran ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus maging bukas palad at magpagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, na mabuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nakatatanda, lalo na ang mga lolo at lola, naway hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapagpatunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag na sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapatin mong mamalas ng namayapa naming mga kapatid ang iyong liwanag ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa pagtangis ng aming kapatid na nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hiniling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin niyo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula
at ngayon aming ginaganap ng iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayng walang katapusan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama ng kapanintunay marapat ni kay aming pasalamatan sa Panginoon Kristo na aming Panginoon. Lubhang na ugbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinukob kahit pinabuti niyang siya'y ipinanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa bayang lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak sa pagkabuhay niya. Kami kanyang binuhay upang ugnayan namin sa huwag magwakas. Kaya kaysa namang hel, sisiawit ng papuri sumpay sa kalangitan. Kami nagpupunyi sa kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ng narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin galing na utos at tulong ng Isus na Panginoon natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Naling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya na. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Kayo, Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pagkikinabang alaalang walang kupas ng anak na nag-aalay ng sarinyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkalubong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana namin sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kami narito sa loob at yung mga naugnay sa iba't ibang social media platform, cross-posting sa iba't ibang paraan, kay mga nananalangin kasama sa ating mga dibuto at mga tumutulong sa Quiapo Church, sa pamakatong Quiapo Church sa kapwa ng mga hirap. Naway ang Panginoong Diyos ay magpapala sa inyo. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain po natin ang ating Panginoong Diyos. Plakpakan natin ang mga naglilingkod ngayon at ang lahat ng mga narito at lahat na ugnay sa atin, lahat ng na-cross-posting sa atin at lahat ng lumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo, siksik-liglig at nag-uumapaw. Comment number 12 ng United Nations Economic, Social and Cultural Rights. Number 12 po ang right para sa pagkain. Ngayon, ang ating pong paksa ay tungkol sa pagmarami ng pagkain ng Panginoon. Naway handa tayo na makibahagi sa ating kapwa na mga nagugutom. Ngayon na po ang pupasbas. Manginay po naman itaas bagya, mga bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Niagsmita ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng kanan nagsusama mo sa iyo. Makamta naman lang ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa magitan ng benisyon ito numaalan ng pangakon sa binyag na ikaw ng ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. May Amen. taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ng ating Pong Isus Nazareno. Nazareno.